Guys, welcome back to my YouTube channel and I'm Sarah Jane Semic and for today's video. So, sasagot tayo ulit ng mga tanong ng ating mga subscribers. Ito yung ito yung tanong na hindi ko siya masagot dati kasi hindi ko alam kung paano din dahil may account din ako na hindi ko rin ma-open na matagal na. So, nakalimutan ko kasi yung username and password noon. So, hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-open. And i-try po nating gawan na maraan paano nga mare-recover yung ating mga account na, for example, hindi mo alam yung username and password, nakalimutan mo na. Yun. And may nagtanong sa ating video na si Tonet Mirales 4711. So, ang tanong niya, hi, paano po pag walang connected email at walang SIM number? Username lang meron po, pa-help list. So, yun, try natin gawa ng tutorial yun kung paano natin ma-recover yung ating mga account without email and phone number. So, kung interesado ka sa ating topic ngayon and napanood mo tong video natin ngayon, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na nga sa mga bago nating tutorial na i-upload. So, simulan na natin agad pagkatapos ng aking intro. Screens ng ating cellphone. So, itong itatry nating tutorial is napanood ko rin to sa iba nating content creator. So, itry natin kung mag-work ba ito sa ating tutorial ngayon. And kasi sabi doon, within 30 days bago ka ma-replyan ni Facebook, kailangan niya muna i-confirm na ikaw yun. So, ito, gawin na natin. So, punta tayo sa ating Chrome or browser and i-search mo is facebook.com. Yan. So, dito, sa email or phone number and password. So, hindi ko nga alam din yung username ko and password kasi napakatagal na tong account ko. Lagay lang natin yung aking full name na lang, Sarah Jane Semic. Ayan. Then, yung password, manghuhula na lang ako kung ano yung password ko doon. High school pa ata ako nitong account ko na to. So, log in. Yung try another way. Ayan. So, dito sa try another way, meron ditong reset your password. How do you want to get the code to reset your password? So, hindi mo naman pwedeng isend to sa nakalagay ditong Gmail kasi nga, nakalimutan mo nga yung Gmail mo. So, paano yun, di ba? So, hindi natin pwede to ilagay itong email na to kasi hindi na nga natin alam kung anong email na to yung nilagay ko dito dati. So, ito na lang, click natin yung enter password to log in. So, continue. Ayan. So, paulit-ulit lang yung process natin dyan. Mapupunta ulit tayo sa password. So, ilalagay ulit natin yung password, di ba? So, try na forgot account. Yan. So, hindi na talaga pwede. Diba? So, paulit-ulit lang yung step natin dito. Kaya, hindi natin ma-open yung ating mga Facebook kasi nga, napupunta tayo din dito ulit. Yung iba, nag-give up na. Siyempre, tulad ko dati, hindi ko na talaga ma-open talaga to. So, inayaan ko na lang din na hindi ko ma-open talaga. And ito, may iba tayong ways. So, punta tayo ulit sa ating browser. So, ilagay natin, send valid ID. And, ayan, send valid ID to Facebook. Ayan. So, scroll down, and makikita mo tong confirm your identity with Facebook. And yung pipiliin natin, dapat may HTTPS kasi yun yung correct site. So, click na lang natin. Then, dito tayo mapupunta. Ayan. Confirm your identity with Facebook. Before we can review your account, please fill out the form below to help us verify your identity. Please attach a copy of your IDs. Ayan. So, ID rejected by Facebook, types of ID that Facebook accept.
So, click muna natin tong mga type ng ID na pwedeng nating ipasa. So, dito sa government ID, yung kailangan nating ipasa is yung driver license, national identity card, passport, birth certificate. You can send us one government ID to confirm your name or to gain access to your account. So, kahit isang ID lang for government ID. So, sa non-government IDs naman, we understand your authentic name may not be represented on official government use ID, or you may not have access to this type of documents. Yan. If you can provide a government ID, you can send us two different non-government ID. So, kung hindi ka non-government ID yung ipapasa mo, at least two ID yung sisend mo. Anything that you send us must be included your name. At least one of the two documents should include your date of birth and or photo. So, kailangan naka-indicate yung birthday mo dun sa ID. Then, must name on the item that you send must be same name that you want to show on your profile. So, yun. Kita rin yung pangalan mo. So, ito yung mga non-government ID. Student card, library card, refugee card, ano yun? Employment, verification, diploma, and loyalty card. Ayan. So, yun yung mga ID na kailangan mong isubmit. Ako naman may government ID naman ako. So, isang ID lang yung pwede nating ipasa. Ayan. So, kailangan pala, guys, kapag ready ka na, magpicturean mo na yung mga valid ID na ipapasa mo. Ayan. Yan, may napasa na ako. Yung aking national ID na lang. Login, email address, or mobile phone. So, dito mo ilalagay, for example, na-confirm na ni Facebook yung iyong account. So, maglalagay ka dito ng account mo. Pag-send na tayo ng ating identity valid ID sa ating Facebook. So, mag-aantay na lang tayo ng 30 days bago ma-email sa atin ni Facebook kung na-approve ba niya. Kasi, ano niya pa yan pag-aaralan niya pa, sasalain niya pa kung tayo talaga yan yung sinend nating valid ID. So, sana ma-open yung ating account and I hope nakatulong din itong tutorial natin ngayon. For today's tutorial, so yun lang. I hope nakatulong itong ginawa nating tutorial ngayon. And mag-comment ka sa baba kung na-try mo and kung may iba ka pang tanong, mag-comment ka lang sa baba. So, sasagutin natin yan. And maraming salamat ulit. And kung bago pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like and subscribe and click mo yung bell para updated ka na sa mga bago nating tutorial. And kita-kits on next tutorial.